Nagbukas ang pelikula sa prehistoric Africa, humigit kumulang 4 na milyong taon na ang nakalipas, na may ilang unggoy na gumagala sa tigang na parang disyerto. Makikita silang naghahanap ng pagkain, nakikihalubilo, at mukhang magkakasamang nabubuhay ng mapayapa. Isang araw, ang grupo ng mga unggoy na ito ay nagtitipon sa lawa upang uminom at maglinis ng kanilang sarili. Gayunpaman, di nagtagal ay hinarap sila ng isang karibal na grupo na gustong kontrolin ang mahalagang pinagmumulan ng tubig. Bagaman walang pisikal na karahasan, tinakot ng mas agresibong grupo ang unang tribo, kaya napilitan silang tumakas. Dahil sa takot at walang tubig, ang mga unggoy ay nagpalipas ng gabi na magkakasama sa mabatong silungan, nakikinig sa malalayong dagundong ng mga leopard. Kinaumagahan, natuklasan nila ang isang matangkad, hugis parihaba na monolith malapit sa kanilang kampo, na tila itinayo magdamag. Sa una, ang mga unggoy ay natakot sa kakaibang bagay, ngunit dahil sa kuryosidad ay hinawakan nila ito ng may pag-iingat. Ang monolith ay lumalabas na isang advanced na makina na nilikha at ipinadala ng mga taga-ibang planeta upang maimpluwensyahan ang ebolusyon ng katalinuhan. Sa sumunod na eksena, mapapansin natin na ang kamalayan ng unggoy ay umunlad mula nang makatagpo nila ang monolith. Isang araw ang isang unggoy ay nakakita ng malaking buto at napagtanto na maaari itong gamitin bilang isang kasangkapan o sandata. Ang pagtuklas na ito ay labis na bumago sa lahat. Ang kanyang grupo pagkatapos ay pumatay ng tapir upang kainin at sa wakas ay lumipat mula sa herbivore patungo sa pagiging carnivore. Dahil sa kanilang tagumpay, ginawang armas ng grupo ang mga buto at bumalik sa lawa upang harapin ang karibal na tribo. Sa kalaunan ay pinatay nila ang pinuno ng kalaban at nabawi ang kontrol sa pinagmumulan ng tubig. Sa kanilang tagumpay, isang taong unggoy ang naghagis ng buto sa hangin at ang pelikula ay mabilis na lumipat sa milyon-milyong taon sa hinaharap sa isang umiikot na satellite sa kalawakan. Sa taong 2001, nakilala natin si Dr. Heywood Floyd, chairman ng National Council of Astronautics. Kasalukuyan siyang nakasakay sa isang spacecraft patungo sa istasyon ng Earth orbiting space. Sa kanyang pagdating, nakipagpulong si Floyd sa grupo ng mga kasamahan sa Russia at sumama sa kanila para uminom. Ipinaalam niya sa kanila na papunta siya sa base ng Clavius sa buwan at huminto lang siya sa istasyon. Nalaman natin na sa panahong ito sa hinaharap, ang sangkatauhan ay gumawa ng makabuluhang pag-unlad at nagtatag ng kolonya sa buwan. Sunod, ang isa sa mga Sobyet ay nagtanong kay Floyd tungkol sa kung bakit walang sino man ang nakakakontak sa Clavius. Binanggit din niya na tumanggi ang Clavius na pahintulutan ng emergency landing ng isang Soviet spacecraft na isang paglabag sa international protocol. Nang marinig ito, tila nagulat si Floyd at tumugon na hindi niya alam ang sitwasyon. Sinabi rin ng lalaking Sobyet na nakarinig siya ng bali-balita tungkol sa epidemya na kumakalat mula sa Clavius at nagtataka kung ito ay totoo. Gayunpaman, magalang na ipinaliwanag ni Floyd na hindi siya makakapagbigay ng anumang detalye sa bagay na ito dahil sa pagiging kumpidensyal. Kasunod nito, nagpaalam si Floyd sa mga Ruso at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay sa base ng Clavius. Sa kanyang pagdating, sinimulan niya ang pulong sa mga matataas na miyembro ng National Council para harapin ang isyong ipinag-aalala ng lahat. Lumalabas na ang sinasabing epidemya ay isang panlilinlang na ginawa upang iwasan ang mga Sobyet. Sa katunayan, naglakbay si Floyd upang pangasiwaan ang pagsisiyasat ng isang makabuluhang pagtuklas sa siyensya na hindi pa nila maibubunyag. Tiniyak ni Floyd sa grupo na nauunawaan niya kung gaano nakakahiya ang maling kwentong ito para sa kanilang pasilidad, ngunit binigyang diin na ang paglihim ng impormasyong ito ay higit na mahalaga. Pagkatapos, umalis si Floyd at ang isang pangkat ng mga siyentipiko sa base upang siyasatin ang mahiwagang pagtuklas. Nalaman natin na ang pagtuklas ay isang itim na monolith, katulad ng nakita natin sa simula ng pelikula. Sa daan, nalaman ni Floyd mula sa isang siyentipiko na natagpuan itong nakabaon sa Tycho crater habang nagsasagawa ng magnetic analysis ng lunar surface. Sa ngayon, ang lahat ng mga pagtatangka upang pag-aralan ang monolith ay hindi matagumpay. Ang mga katangian at istruktura nito ay nananatiling hindi kilala at hindi ito nagpapakita ng palatandaan ng buhay. Ang tanging katiyakan ng mga siyentipiko tungkol sa bagay ay sinadya itong ilibing doon 4 na milyong taon na ang nakalilipas. Di nagtagal, dumating sila sa lokasyon at isang grupo ng mga siyentipiko ang nagsimulang kunan ng larawan ang monolith. Hinawakan ni Floyd ang kakaibang bagay at sinimulan itong suriing mabuti. Pagkaraan ng ilang sandali,
ang Monolith ay nasikatan ng araw habang ito ay sumisikat sa pagtatapos ng 14 na araw ng lunar night. Ito ay bumubuo ng isang tuwid na linya sa pagitan ng araw, buwan, at lupa na may liwanag na sumasalamin sa Monolith na tumuturo patungo sa Jupiter at kalawakan. Sa sandaling iyon, ang Monolith ay hindi inaasahang naglabas ng nakakabinging acoustic signal na pumipigil sa kanila na ipagpatuloy ang kanilang trabaho. Kasunod nito, ang eksena ay lumipat sa 18 buwan na nakalipas, kung saan nakita natin ang spacecraft para sa isang misyon sa Jupiter. Nakilala natin ang 2 astronaut na sakay, na pinangalanang Dave Bowman at Dr. Frank Poole. Bilang karagdagan sa kanila, 3 iba pang mga tripulante ang inilagay sa cryogenic slumber at hindi gigisingin hanggang sa makarating sila sa kanilang destinasyon. Mayroon ding supercomputer na pinangalanang HAL 9000 na nangangasiwa sa pangkalahatang pamamahala at operasyon ng spacecraft. Si HAL ay may mga katangiang tulad ng tao at nakumpleto ang mga gawain sa kamangha-manghang bilis na walang pagkakamali. Ito ay may maningning na pulang mata at ito ay may nakapapawi na boses na may medyo nakakatakot na tono. Nalaman din natin na si HAL ang tanging nilalang na nakasakay na nakakaalam sa tunay na layunin ng ekspedisyon na siyasatin ang ugnayan sa pagitan ng misteryosong Monolith sa buwan at Jupiter. Ang mga astronaut na nakasakay ay walang ideya kung ano ang kanilang trabaho at inutusan lamang silang sumunod sa mga utos ng mission control. Nang maglaon, habang kumakain ng hapunan sina Dave at Frank, nanood sila ng panayam sa TV na ni-record nila para sa BBC. Tinanong ng tagapanayam ang mga astronaut tungkol sa buhay sa himpapawid at ang kanilang karanasan sa pagtatrabaho sa AI. Sa panahon ng panayam, inilarawan ni HAL ang kanyang sarili bilang walang kakayahang gumawa ng mga pagkakamali at ipinahayag kung gaano ito nasisiyahan sa pakikipagtulungan sa mga tao. Pinuri din ni Frank ang AI at tinukoy ito bilang ika-6 na miyembro ng crew. Nang tanungin ng tagapanayam kung may tunay na emosyon si HAL, sumagot si Dave na parang, ngunit ang katotohanan ay nananatiling hindi alam. Pagkaraan ng ilang oras, nagsimulang gumuhit si Dave at si HAL ay nagpahayag ng interes sa kanyang drawing. Pinuri ng AI ang kanyang talento at sinamantala niya ang pagkakataon na tanungin siya tungkol sa misyon. Tinanong ni HAL kung nakakaramdam si Dave ng anumang pagdududa o pag-aalala tungkol sa lihim na misyon. Binanggit din nito na hindi pangkaraniwan na ang 3 siyentipiko ay sinanay ng hiwalay at inilagay sa hibernation bago ang misyon. Idinagdag pa ni HAL ang bali-balita tungkol sa epidemya sa buwan at iniisip kung ito ay konektado sa kanilang kasalukuyang misyon. Gayunpaman, tumanggi si Dave na manipulahin ng AI at nagtanong kung nagtatrabaho ito sa kanyang psychological profile. Sa kanilang pag-uusap, napansin ni HAL ang isang problema sa pangunahing antena ng spaceship. Ito ay nagpapahiwatig na ang unit ng komunikasyon ay masisira sa loob ng 72 oras na magiging sanhi upang ang spacecraft ay mawalan ng ugnayan sa Earth. Nakaramdam ng pag-aalala, gumamit si Dave ng pod para mag-spacewalk at palitan ang unit. Gayunpaman, pagkatapos alisin at suriin ang apektadong unit ng komunikasyon, wala siyang nadiskubreng problema. Bilang resulta, ang 2 astronaut ay nakipag-ugnayan sa mission control para malaman kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, nanindigan ng mission control na maayos ang lahat at nagkamali si HAL sa pagtukoy sa problema. Nang komprontahin ni Dave at Frank ang AI tungkol sa pagkakamali na ito, sinabi nito na ang lahat ng mga pagkabigo ay resulta ng pagkakamali ng tao. Pagkatapos ay kumpiyansa nitong iginiit na walang Series 9000 computer ang nakatagpo ng glitch, gaano man ito kababa. Sa kabila ng katiyakang ito, nagsimulang maghinala ang mga astronaut na nililinlang sila ni HAL at maaaring may lihim na motibo. Pagkatapos ng pag-uusap, dinala ni Dave si Frank upang siyasatin ang sinasabing pagkakamali sa isang pod. Pagpasok pa lang nila ay sumara ang pinto kaya hindi sila marinig ni HAL. Pagkatapos ay pinag-usapan nila ang nangyari, at pareho silang sumang-ayon na masama ang pakiramdam nila tungkol sa pagkakamali ni HAL. Nagpasya si Frank na muling i-install ang parts upang makita kung nabigo ito, at kung hindi, iminumungkahi niyang i-disconnecta ang AI. Sumang-ayon si Dave ngunit naniniwala na ang mga pangunahing function ng computer ay dapat manatiling buo. Ipinaliwanag din niya na wala pang Series 9000 computer ang nabigo, at hindi pa nila naranasan na i-off ang isa. Kaya, hindi siya sigurado kung ano ang magiging reaksyon ni HAL. Lingid sa kanilang kaalaman, binabasa ng AI ang kanilang mga labi mula sa labas ng pod at nagsimulang bumuo ng sarili nitong masamang plano. Kasunod nito, sumakay si Frank sa isang pod upang muling i-install ang module.
Gayunpaman, sa panahon ng misyon, biglang pinutol ni Hal ang kanyang supply ng hangin na nagtulak sa kanya sa kalawakan. Nang mapansin ni Dave na nawalan ng kontrol ang kanyang kasama, tinanong niya si Hal kung ano ang nangyari. Gayunpaman, tumugon ng AI na kulang ito ng sapat na impormasyon para makapagbigay ng sagot. Si Dave na nag-aalala ay nagmamadaling lumabas gamit ang isa pang pod upang iligtas si Frank at mas lumayo sa spacecraft. Sa sandaling ito, si Hal ay nagdulot ng pagkabigo sa sistema ng spaceship na nagresulta sa pagkamatay ng 3 astronaut sa hibernation. Di nagtagal, ginamit ni Dave ang galamay ng kanyang pod para kunin si Frank ngunit natuklasan niyang namatay na siya. Malungkot na hinila niya ang katawan ng kaibigan at sinubukang bumalik sa spaceship. Hiniling niya na buksan ni Hal ang pinto ngunit ang AI ay nakakagulat na tumanggi. Nang tanungin ni Dave kung ano ang problema, sumagot si Hal na alam niya kung ano ito. Ibinunyag ng AI na alam nito ang kanilang plano na i-disconnecta siya, ngunit hindi niya maaaring payagan na mangyari ito dahil ang misyon ay masyadong mahalaga. Anuman, muling inutusan ito ni Dave na buksan ang hatch, ngunit tumanggi ang AI na ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap at hindi na tumugon sa kanyang tawag. Nang walang ibang opsyon, binitawan ni Dave ang bangkay ng kanyang kaibigan sa kalawakan para magamit niya ang galamay ng pod. Pagkatapos ay minaniobra niya ang pod upang harapin ang hatch patungo sa emergency entrance at i-activate ang thrusters. Ang pagsabog ay nagtulak sa kanya sa loob ng spacecraft at matagumpay niyang na-pressure ang entrance chamber. Sa kabila ng mga panganib na nauugnay sa kanyang plano, gumana ito at ligtas na nakapasok si Dave sa spacecraft. Pagkatapos, mabilis siyang tumungo sa memory center ni Hal upang i-disconnecta ito. Humingi ng paumanhin ang AI sa hindi magandang pag-uugali ngunit tiniyak sa kanya na magiging maayos ang lahat mula ngayon. Inamin ni Hal na nakagawa ito ng pagkakamali sa nakalipas, ngunit iginiit na nais lamang nitong tumulong sa misyon. Gayunpaman, hindi pinansin ni Dave ang mga pakiusap ng AI at patuloy na diniskonekta ang memory module nito. Pinakiusapan siya ni Hal na huwag gawin ito, na nagsasabi na ito ay natatakot at ang lahat ay nakakalito, ngunit si Dave ay nagpapatuloy, at ang boses ni Hal ay unti-unting naglaho, na bumalik sa basic memory state. Sa sandaling ganap na na-shutdown ng AI, biglang lumabas ang isang mensahe mula kay Dr. Floyd sa screen ng computer. Ipinaalam niya sa sakay ng spaceship na ang tunay na layunin ng misyon ay pinanatiling nakatago, at si Hal lamang ang nakakaalam nito. Ipinaliwanag niya na ang unang katibayan ng pag-iral ng taga-ibang planeta sa ibabaw ng buwan ay natuklasan 18 buwan na ang nakakaraan. Ang ebidensyang ito ay isang lumang monolith na sadyang ibinaon at nakatago sa loob ng 4 na milyong taon. Patuloy sana itong mananatili sa ganoong paraan kung hindi dahil sa malakas na paglabas ng sinag na nagmumula sa Jupiter. Sa sumunod na eksena, sa wakas ay dumating si Dave sa Jupiter at napansin ang isang napakalaking itim na monolith na lumulutang sa kalawakan na tila gumagabay sa kanya patungo sa kanyang layunin. Siya ay sumakay sa isa sa mga pod upang mag-imbestiga ngunit sinipsip sa isang makulay na tunnel. Takot na takot si Dave sa nangyayari at napagtanto niyang naglalakbay siya sa kalawakan sa bilis ng liwanag. Sa kanyang paglalakbay, nakatagpo siya ng mga kakaibang cosmic phenomena at mga extraterrestrial na landscape na may mga nakamamanghang kulay. Nasaksihan niya ang paglikha ng universo sa panahon ng Big Bang, gayon din ang pagbuo ng galaxy, araw, at planeta. Sinusundan ito ng mga larawan ng protoplasm, single-celled organism, at amoebas. Sunod, dumating siya sa isang lokasyon na may topograpiyang katulad ng Earth, masaganang tubig, at kapansin-pansing matingkad na mga kulay. Sa pagtatapos ng paglalakbay, natagpuan ni Dave ang kanyang sarili sa gitna ng isang marangyang inayos na silid ng hotel. Umalis siya sa pod na suot ang kanyang astronaut suit ngunit matanda na siya at kulubot na ang kanyang balat. Pagkatapos ay nagsimulang maglakad si Dave sa kakaibang silid na sinisiyasat ang kanyang paligid. Sa kanyang pagkabigla, napansin niya ang pangalawang bersyon ng kanyang sarili na mas matanda sa maraming taon na nakatayo sa kwarto. Ang kamera ay lumipat sa pananaw ng mas matandang Dave na ito habang ang unang Dave at ang kanyang pod ay nawala. Kasunod nito, tumingin-tingin si Dave sa paligid at nakakita ng salamin sa banyo ng silid. Habang sinusuri niya ang sarili, may napansin siyang ibang tao sa kabilang kwarto. Ito pala ay pangatlong bersyon ng kanyang sarili na mas matanda at kumakain sa mesa. Muling nagbago ang pananaw nang hindi sinasadya ng pangatlong Dave na natumba ang baso ng alak sa mesa at maingat na sumulyap sa mga tipak. Nang dahan-dahan siyang tumingala, nakita niya ang kanyang sarili na nakahiga sa kama,
naghihingalo bilang isang matandang lalaki. Ang pananaw ay muling lumipat sa ika-4 na bersyon ni Dave na napansin ng isang napakalaking monolith na biglang lumitaw sa gitna ng silid. Itinaas niya ang kanyang kamay para hawakan ito, ngunit sa lalong madaling panahon ay namatay at nag-transform sa isang embryo ng bituin na bata. Ang pelikula ay nagtapos habang makikita natin ang bituin na bata na lumulutang sa cosmos bago lumipad patungo sa mundo. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.